The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Herod the Tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed, because some were saying, "John has been raised from the dead." Others were saying, "Elijah has appeared." Still others, "One of the ancient prophets has arisen." But Herod said, "John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things?" And he kept trying to see him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sa ating binasang Ebanghelyo, makikita natin na merong konsensya si Herod. Kagaya din natin, tayong lahat ay merong konsensya at sinasabi nga ng mga theologians, ang konsensya daw ng isang tao ang boses ng Diyos sa bawat isang nilalang. In other words, may magsasabi sa atin, mali yan, tama yan, huwag mong gawin yan, yan ang gawin mo. Hindi po ba sa ating karanasan sa buhay, alam natin yan. Kaya maaari nating itanong, paano ba na huhubog ang konsensya ng isang tao? Sapagkat ang konsensya natin ay hindi naman basta na lang susulpot sa ating buhay. Sa development ng isang human being, makikita natin that there are stages in our development. Kapag ang isang tao, makikita ninyo sa mga bata, hindi agad yan merong konsensya. Makikita natin yan, di ba? Kaya makikita ang ating direksyon ay nakikita sa mga sinasabi natin, sa ating mga ginagawi. We have to tell the child who is growing up, what is good and what is bad. At hindi lamang sinasabi o binibigkas sa ating mga bibig o ating mga salita, ang mga bagay na yan, ang mga values na yan, yan ay nakikita rin sa ating ginagawi. Kaya nga merong advertisement noon, sabi kapag ka daw ang isang bata nakakita ng maling ginagawa ng isang matanda, ito ay nagiging tama sa mata ng isang bata. Actually, it takes a village, sabi nga ng isang sawikain galing Nigeria, it takes a village to raise a child. At tayong lahat, bawat isa sa atin, ay lumaki sa isang pamilya, no matter what kind of family that is. And that dynamics that we find ourselves in a family, in a neighborhood, in a society, informs or forms our consciences. Kaya nga maraming klase din ho ng mga konsensya. Sabi na, there is a right conscience, there is a lax conscience, there is a scrupulous conscience. Pero all of us have to develop the right conscience. At yan ay nadi-develop through the help of our environment. In today's gospel, makikita natin, sabi ni Herod, sino ba itong sinasabi ninyong si Elijah, one of the great prophets, etc., etc. Alam ko, sabi ni John the Baptist, ni Herod the Tetrarch, ang alam ko si John the Baptist ay beheaded already, pinutulan ko na ng ulo. Sino ito? For Herod the Tetrarch, makikita rin natin na humahanga siya kay John the Baptist. In other words, meron siyang potential to have a good conscience. It's just that maaring dahil sa in kanyang environment as the Tetrarch, makapangyarihan siya, sinusuppress niya yung kanyang conscience. He wanted very much to see Jesus, pero walang follow-up. Hindi na-realize yung pagnanais niya o desire niya to follow Jesus talaga in real time.
And I suppose na-appreciate niya yung mga pinagsasabi ng Panginoon at naririnig niya ang mga sinasabi rin ng mga nakapakinig sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, sino itong Jesus na ito? He always wanted to follow Jesus and to hear Jesus, pero walang follow through. Kaya hindi na-realize yung kanyang desire to see for himself what Jesus is about. Kadalasan sa ating buhay, ganyan din tayo. We start with a good intention, pero is there a follow-through? Meron bang kasunod na tayong ginagawa? Sabi nga ng isang manunulat, hell is paved with good intentions. Maaring tayo nagsisimula sa good intentions, pero hindi pwedeng intention lamang. Kailangan ay merong nangyari. Kung sasabihin natin, ako'y gagawa, ako'y tutulong sa isang taong nangangailangan today. Dapat at the end of the day, nagawa natin yon. Hindi lamang inisip natin, hindi lamang dinesire natin na gumawa ng mabuti. And that also forms our conscience. So sana sa araw na ito, we will start, na andito na tayo, nagsimula tayo ng ating araw sa isang misa, ay sana lahat ng ating gagawin ay nai-inform o nahuhubog ang ating mga dapat pang gawin sa buong araw na ito.